then dito mo nilagay ah. Hanap ka na hanap na ikaw nga naglagay dyan. Kanino kayang balde yung ano mo? Maliit lang, ang dami, ang laki naman. Akan yung ita, kuya. Ano natin kamote? Oh, liit-liitan mo yung malaki, isang malaki para yan. So ayan po mga kabayan, no. Ngayon ay at least narinig natin mismo sa bibig ni Nanay Terry na kumusta yung pag-uwi sa housing. Nung nandoon pa ka Tatay Romy, malungkot siya sa pag-uwi niya. Pero nung nakarating na siya ng housing mga kabayan at nakadalawang araw na rin siya dyan sa housing at sabi niya okay na, no, okay naman daw. At least naibalik na po natin si Nanay Terry sa housing kasi nga nagkasakit lang naman si doon, nagkasakit lang kasi si Nanay Terry. Kaya ang usapan namin ni Nanay Terry ay magpagaling lang doon, hindi naman talaga titira, 'di ba po Nay? No, na magpagaling ka lang doon sa ubo mo, sa sakit mo. And then after ay pwede na siyang bumalik sa housing. So yun yung usapan namin ni Nanay Terry. Pero syempre, pag-uusapan pa rin namin ulit kung ano pa yung mga bagay-bagay na dapat namin pag-usapan po mga kabayan. Basta sa ngayon, ang importante, yung problema ay natanggal na natin at naging okay na. Alam naman natin, no, si Tatay Romy and then si Nanay Terry. At hindi pa natin alam, no, hindi pa natin alam. Nanay Terry, kailan daw kayo magbalikan ni Tatay Romy? Nagtatanong sa akin. Kapag patay na raw ako. Aday, paano pa nga magbalikan o kung patay ka na? Ano ba yan? Ha? Sagutin mo kasi nagtatanong si Noli de Castro kung kailan kayo magbalikan ni Tatay Romy. Kapag daw patay na ako. Ayaw maniwala. Ibig sabihin, pag buhay ka pa, hindi kayo magbabalikan, ganon? Kailangan antayin pang mamatay ka muna? Akin na nga yung itak. Dito, higa ka dito. Saan ako higa? Patayin na natin. Ang dumi-dumi naman dyan. Putulan na natin ng liig kasi sabi mo, para magbalikan na kayo ni Romy.
Aday. Ikaw talaga, oo. Kailan ang balik mo doon? Mamasyal? Mamasyal. O, kailan ka mamasyal doon? Kapag ano na. Kapag bukas. Mamasyal tayo bukas. Mamasyal tayo bukas. Manguha tayo doon ng puso ng saging ne. Kumusta? Kasi sabi mo, ay maingay yung baryo mo. Fiesta na bukas. Mayroon na bang lasing? Meron na. Hindi ka na naman makakatulog niyan. Hindi na naman. Ikaw, maglasing ka doon? Mamaya. Kasi fiesta eh. Para makatulog tayo, maglasing tayo doon. Sabayan natin yung lasing para hindi tayo lugi. Dalawa tayo mag-inuman eh. Pati si mama ni Gemma, yung ano mo, yung anong tawag nito? Yung ima ni Sino? Ni Bigay. Si kumari mo. Yan ang anuhin natin. Yan ang kasama natin sa Tagayan, ha? Nanay Tere? Huwag mong tusukin, Ha? Wag, delikado. Wag. Mamaya, ma-infection niya, masugatan. Masugatan? Oo. Tapos mabulok yung tainga mo. Hindi ka na makakarinig. Imbis na wala nang problema sa pandinig mo, magkakaproblema ka sa pandinig mo. Si Tatay Romy umiyak sa pag-uwi mo. Bakit daw umuwi ka pa? Ha? Bakit daw umuwi ka? Saan? Sa housing. Kasi, kaya ako umuwi housing. Kasi, dito talaga ako. Hindi, uwi din ako kapag gusto ko nang umuwi. Saan? Diyan. Kay Tatay Romy? Sa ngayon, gusto mo pang umuwi ng housing. Pero kung gusto mo na ding bumalik sa bundok, babalik ka rin pag gusto mo na. Umiiyak siya eh. Sino? Si Tatay Romy. Bakit daw umuwi ka tapos hindi ka nagpaalam? Ewan ko. Ha? Ewan ko. Ewan ko na, Alin. Bakit ewan? Gusto niya sana sumama rito, buti raw dito, masaya siya. Gusto niya pumunta sa housing. Bakit hindi mo niyaya? Niyayaya ko. Yung mga anak niya naman, ayaw. Niyaya mo siya na dyan titira sa housing. Wala naman kayong bahay dyan. Nakikitira lang kayo. Mahirap naman dalhin mo dyan si Tatay Romy sa housing na nakikitira lang kayo dyan kay Ate Gemma. Garapata din siya. Mamaya kagatin din ng garapatang ukoy ni Tatay Romy. Kay ano ba yung tabako mo Diyos ko? Bakit basa? Bakit ka dyan umupo dun kayo? Banda. Ang tagal naman sumindi yung tabako mo. Buti raw dyan, meron siyang nakakausap. Doon, hindi siya kasundo. Dito, masaya sa dyan. Bakit hindi mo niyaya? Kung gusto pala ni Tatay Romy dyan sa housing tumira, bakit hindi mo niyaya? Bakit hindi mo niyaya? Niyayaya ko nga. Tapos anong sagot niya? Sabi niya, kung di lang sa mga anak niya, umuwi na raw siya dito. So gusto sana niya sa housing. Ang problema lang, dahil sa mga anak niya, hindi niya maiwan doon, ganon. Kung halimbawa naman si Tatay Romy nandiyan sa housing, saan kayo titira? Kay Nanay Gemma? Saan? Ha? Gang. Saan dyan? Gang. Kaka ang uko. Ano nangyari sa'yo? Para ka na nagsalita si Budang.
Diyan kaila ano Tate Romy. Doon sa ano, sa lugar nila. Sa bundok. Mm. Ibig sabihin, pasya lang siya sa housing. Pero titira kayo doon pa rin sa bundok. Mm. Saan ba labay mo? Sa bundok o sa housing? Hindi dyan, ayaw kong titira dyan. Ayaw mo saan? Ayaw kong titira sa housing. Saan nga gusto mong tumira? Doon sa Gatli. Sa bundok? Mm. Doon kay Tate Romy? Mm. Ay, naayawan mo talaga yung ingay dyan sa kaano, no? Mm. Yung mga lasing. Yan ang ayaw na ayaw mo dyan sa housing. Mm. Bakit ba hindi masaway-saway mo yung mga lasing? Hmm. Bakit di mo mapigil-pigilan, masabihan? Pag gabi nga nag-aaway sila. Sino? Hanggang. Yung kung sino-sino lang dyan ng mga lasing, nag-aaway? Mm. Sila-sila din nag-inuman, sila-sila din nag-aaway, ganon. Mm. Buti hindi ka umiinom na ni Terry. Kung Ikaw. hindi ako. Buti hindi ka nagiinom, no? Yusi lang sa'yo talaga, no? Sigarilyo lang. Pero dati umiinom ka, alak. Hindi. Talagang noon pa, hindi ka ayaw mo ng alak. Very good ka pala. Kailang hindi very good kasi dyan sa tabako mo, hindi matagal tanggal. Mm. Hindi maiwan-iwanan. Ano ba yung usok ng ano mo? Sinusundan naman din ako. Kung saan ako sinusundan, bakit ayaw sa'yo? Siyempre, pag ganun yung angin. Ay, apo. Kahit pa paano po mga kabayan, nakakapag-adjust na si Nanay Terry. Pero ang ending po mga kabayan, no, ay talagang nagustuhan talaga niya sa bundok. Marami nagtanong si Nanay Terry, ganyan, ganyan, ganyan. Pero lahat ng mga suggestion niyo po mga kabayan ay pag timbang-timbangin natin yan, pag-aralan natin ng maigi, yung mga desisyon natin, yung dapat natin gawin para kay Tatay Romy at sa mga anak ni Tatay Romy and Nanay Terry. No, yun ang ating titingnan ngayong mga kabayan. Basta sa ngayon yung first step na nagawa natin, na yung naihatid natin dito si Nanay Terry sa kanila, sa housing, na kahit papaano ay okay naman, no? Narinig naman natin sa sagot ni Nanay Terry yun. Kailang, syempre, tama nga naman din yung iba na wag natin munang pilitin kasi nga mahirap din pagpilitin natin na hindi pa talaga ready yung isa't isa, no? Lalong-lalo na si Tatay Romy po mga kabayan. At hindi pa sila ganon na nagpapasinan sila, very ano lang talaga, yung ano lang, hi, hello, yung ganyan lang talaga as in, no? Tapos napakadalang lang po talaga yung kanilang yung kanilang batian po mga kabayan. Mostly walang pansinan, pero nagsasama sa isang bubong, walang pansinan, walang kibuan and everything. At yun ang sa katagalan yun ang naging problema po mga kabayan. No, kasi siyempre ang hirap yung mga kabayan na sa ngayon ay pag-isipan natin ng maigi dahil yung dalawang anak ni Tatay Romy mga kabayan ay may mga plano na rin po tayo kay Kuya Bentot and kay Kuya Marwin. Ibalik natin yung dating ni Tatay Romy, yung comfort zone niya ba, kumbaga, yung bang hindi rin kasi natin masisisi si Tatay Romy mga kabayan kasi sa tagal ng panahon na siya lang, na walang disturbo, walang mangingialam, wala lahat and everything, wala. So, yun ang ibabalik natin unti-unti sa kanya, no, na magiging siya na wala na talaga siyang problemahin, wala siyang isipin kasi nakitaan naman natin after umuwi ni Nanay Terry na nakitaan naman talaga natin kung gaano naman siya kasigla, no? And then lahat naman tayo bumuhos ang mga luha natin ni Nanay Terry. Alam mo Nanay Terry, nung pag-uwi mo, maraming umiyak sa pag-uwi mo sa housing. Umiyak sila. Kasi sagot mo kasi doon, narinig nila na sabi mo na
malungkot ka dahil uuwi ka ng housing, tapos maingay yung tinutulugan mo, maraming lasing and everything, kaya naiyak sila, naluha sila doon sa ano mo. Maraming naiyak doon sa sinabi mo na ayaw mo sanang umuwi kasi ganyan, ganyan, ganyan. Pero hindi nga talaga pwede na hindi ka muna uuwi kasi nga magiging magulo yung sitwasyon, hindi magiging okay. No, baka mamaya lalo tayo magkaroon ng problema. Pero ang pagpunta nga po doon ni Nanay Terry, mga kabayan, ay wala po talaga sa usapan namin na doon siya titira. No, wala po. Ang nagiging usapan lang is doon lang siya magpapagaling para merong magpapainom sa kanya ng gamot. Yun po talaga, yun na after niyan wala na. Sabi ko pa sa kanya, o sige, 1 linggo. Tinanong pa nga niya, ilang araw. Sabi ko, sige, 1 linggo, pwede ka doon. Gumaling ka lang. O, tinan mo, gumaling. Kaya nga nagtabako ulit kasi gumaling na naman Pag walang sakit yan, hindi na naman magtabako yan. Pag may sakit yan, ayan, tabako na naman yan. O. Tere, o, bakit nagtabako ka ngayon? Magaling na ako. Magaling ka na. Pero na nagkasakit ka, hindi ka nagtabako. Bakit? Bakit? Nung nagkasakit ako, umubo ako sa sigarilyo. Oh, tinigil mo muna. Tinigil ko. Kaya ngayon, natanggal yung ubo mo, natanggal yung sakit mo, gumawa ka na namang paraan, kumakain ka na naman ngayon ng baga para ubuhin ka na naman. Bakit kasi hindi mo na lang lunukin yung isang bakit unti-unti mo pa yan? Dapat nilunok mo na yan Ako? Para isang na lang, isang lunok ka na lang, wala nang problema. Oh. Hindi yung unti-untiin pa. Anong masasabi mo doon sa mga sa mga taong nanood sa atin na umiyak sa pag-uwi mo nung nakaraan? Paano sila hindi iyak may patay? Hindi. Naiyak sila dahil umuwi ka na ng housing. O, paano ako hindi uwi? Paano ako hindi uwi dyan? Tapos? Sabi ni Bentot, doon ka muna sa housing. Tapos? Ayaw muna kitang makita. Ado! Sabi. Sabi ni Bintot? Gawaan mo pa ng kwento si Bintot. Ikaw talaga, ikaw yung reporter na na fake news. Baka mamaya ka na makikita ka ng asawa ni tatay, si doon kayo doon. Okay po mga kabayan. Sa ngayon ay panatag na rin ang isipan ko mga kabayan na kinumusta ko si Nanay Terry ay binisita ko muli, no? Kasi sabi ko siyempre sabi ko nga lahat ng puso natin ay nadurog din doon sa pag-uwi ni Nanay Terry. Kaya sabi ko hindi rin ako mapanatag, hindi rin panatag ang isipan ko, hindi rin ako mapalagay. Kaya sabi ko tara, bisitahin ko lang si Nanay Terry kahit November 2 mga kabayan. No, talagang pinilit namin na pumunta at bisitahin si Nanay Terry. Kasi nung naghiwalay kami ni Nanay Terry, may kalungkutan. No, hindi ko lang masyadong pinapahalata ni Nanay Terry at pinaramdam sa kanya. Hindi na nga ako masyadong tumingin sa kanya mga kabay nung umalis na kami. Kasi nga, naawa din ako. Kaya binisita namin at ngayon medyo okay naman na dahil kahit papaano ay okay siya. Nung hinatid namin nung araw na yon, kinabukasan binalikan ko kaagad at hinanap ko siya, no? Siguro po mga kabayan, no, nung hinatid namin siya, pumunta siya ng ilog kinabukasan, siguro gusto lang siguro din niya na maglibang-libang, no, dahil nalungkot din siya matik, no, nalungkot din siya matik sa pag-uwi niya. Kaya ginawa niya, pumunta dito sa ilog at naglilibang sa panguhuli ng isda.
at sa pangunguha ng panggatong, no, para kahit papaano ay malibang yung kanyang isipan. Siya lang po mag-isa mga kabayan pumunta dito, no, siya lang po talaga mag-isa. Akala ko nga medyo kinabahan nga ako mga kabayan, akala ko kung saan na nagpunta si Nanay Terry kasi hindi alam ni Nanay Gemma, meron na nakapagsabi na pumunta doon ng ilog. Kasi ganun nga sila, umaalis sila ng bahay na walang hindi alam. Pag tanungin mo, hindi ko alam, umalis. O yan pala, nandoon lang sa kapitbahay. Kasi nga, hindi usos kanila na magpaalam mo, baka may maghanap sa akin, dito lang ako, dito lang ako may punta lang ako saglit, punta lang ako kay Juan de la Cruz o ganyan. Walang ganyan. No, basta aalis lang ng bahay. Kung merong bisita na darating na maghanap sa kanila, kung di bahala ka na maghanap, ganun. Or saka na lang nila hanapin kapag merong naghanap sa kanila. Ganun ang nangyayari. Kaya ganun pa man po mga kabayan, relax na rin yung utak ko, yung puso natin, relax na din. Kasi si Nanay Terry, okay na. Okay na. Teka, sandali, may palaka. O, okay na, pero sabi niya sandali daw, may palaka. Pero yung kunin mo. Alin? Yung si Nanay Terry ay okay na. So ayan po mga kabayan, at least pagbalik ko dito kay Nanay Terry ay okay na siya. Tapos si Tatay Romy ay okay na rin po mga kabayan. Wala na tayong problema ngayon. Nalungkot man tayo nung una mga kabayan, no? Pero nakita natin ngayon sa ating pagbalik si Nanay Terry ay okay na. Plus, marami pang doon kay Tatay Romy po mga kabayan. Marami ding mga katanungan kay Tatay Romy, yung mga suggestion nila dyan, yung mga napapansin nila dyan ni Tatay Romy. Ganon din kay Nanay Terry mga kabayan. Pero gawan natin ng paraan yan. Very soon gawan natin ng paraan. Hindi natin pwedeng pagsabay-sabayin yan. Ang importante ngayon ay yung konting problema po ay nabigyan natin ng solusyon, no, nagawaan natin ng paraan at naging okay na ang lahat. So, panimula na naman po mga kabayan kasi wala na yung problema, no, at gagawin na lang natin dito kay Nanay Terry yung mga suggestion ng ating mga kababayan. Ay, Lori, pwede mo naman minsan-minsan bitbitin mo si Nanay Terry pag binibisita mo si Tatay Romy. No problem. Tulad dati na pumupunta kami doon kay Tatay Romy, no, tulad dati na pumupunta kami doon kay Tatay Romy, nadala namin siya. So malaking bagay na po 'yun. Kasi nung dala-dala lang namin si Nanay Terry doon, yung bisibisita lang, wala naman. Hindi mo napansin or makitaan si Tatay Romy na na kalungkutan, wala. Or maiba yung mood niya or maiba yung attitude niya, wala naman po. Doon lang talaga yung nagstay. Pero yung bisibisita lang, no, wala. Okay yung flow at wala tayong nakita nagiging problema. Doon lang talaga sa nagstay ng halos 1 linggo or 6 days ay naiba na yung tono ng naiba na yung mood, no, naiba na yung expression sa mukha ni Tatay Romy po mga kabayan. Pero si Nanay Terry, habang tumatagal siya doon, talagang nakitaan natin ng kasiyahan sa mukha, na talagang maaliwalas ang mukha, naging okay ang mukha niya, at the same time ay wala siyang masyadong iisipin, lalong-lalo na yung pagkain niya. Kasi nakita nga naman natin na kailangan niyang kumilos. Hindi siya totaling umaasa kay Nanay Gemma, sa mga anak niya, no. Nahihiya. Marunong din siyang mahiya. Kaya nagsisipag, gumagawa ng paraan dito sa ilog para manghuli ng isda. At mayroon siyang makain. Kahit na panggatong yung mga kabayan, talaga nag-uuwi din siya ng panggatong, na sarili niyang panggatong, para kahit paano ay hindi yung pabigat, alam mo yun, hindi siya pabigat sa tinitirahan niya kasi marunong siyang gumawa ng paraan. Okay, so ayan lang po mga kabayan, abangan pa kasi marami pang update dito kay Nanay Terry and Tatay Romy. Pagpasensyahan natin, unawain natin kung ano man naging attitude ni Tatay Romy.
At ganoon din po, pagpasensyahan natin si Nanay Terry kung ano man naging attitude niya, no? Mahirap din po mga kabayan na biglain natin kung ano yung mga nakasanayan nila. Mahirap na ipilit natin yung gusto nila na iba naman talaga ang nakasanayan nila. So nandito pa rin tayo na unti-unting magtuturo, unti-unting gagabay, o kahit papaano bahagi natin yung ating mga natutunang maganda, no? Unti-unti natin silang i-guide in everything. Baka madala din, no? Madala din. Pero sa ngayon ay nakitaan naman natin na malaking pagbabago, no? Yun nga lang, hindi pa 100%. Darating din tayo diyan, no? Darating din tayo diyan sa 100 darating din tayo diyan sa tamang panahon na ma-adapt nila unti-unti yung mga tinuturo natin sa kanila. Kaya pagpasensyahan muna natin, ang kailangan nila ngayon, unawa, pagmamahal, no? Yun po ang kailangan nila ngayon mga kabayan. Kaya yun lang ang magagawa natin sa abot ng ating makakaya kasama ang ating mga sponsors. At salamat sa walang sawang panonood without skipping ads, like and share po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay? So, ayan po mga kabayan, hanggang dito na lang po and see you next episode. Maraming salamat. Bye! Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.